Doon po nagkaroon ng pagkakataon na mamit ko po yung mga farmers, mamit ko po yung mga upland folk, ano, at nakita yung reality. So, kasi I value experiential learning. Yun po yung isa rin sa sinabi ko during in-interview po ako sa Philippine Forest Corporation during my application. Yun po yung sinasabi ko lagi. No? Maganda yung naging engagement ko po sa Philippine Forest Corporation. Yung mga unang buwan po niya, na-assign po ako sa area ng Bicol. No? Yun po yung area na kung saan, may area po kami doon, meron po kami forest land doon na part ng programa namin, yung lease, pagpapalis o pagpapasubasta ng lupa sa public lands. Ako po ang pumupunta doon sa upland. So iniikot ko po yung area ng Pioduran, Uwas, Ligaw. Minimit ko po yung mga mayors. And on a regular basis din, in touch din po ako dun sa mga community. No? Dahil primary concern po namin yung mga community na nasa lugar. Ayun po, maganda po yung naging experience ko. Pero sa 2 or 3 months po, after 3 months po ng engagement ko po as Program Development Manager, nagkakaroon na po ng may kulang na po doon may napapansin po akong pagkukulang ng ahensya po. Halimbawa na lang po, doon na lang po sa procurement sa loob. Alam niyo po, Kuya Mario, Right. yung coming from an institution like DAP na ang itinuturo po namin sa mga LGU, ito pong good governance. Napaka-particular po namin doon sa transparency and accountability. Even before this DTA thing, aware na po kami, mga empleyado ng PFC, doon sa nangyari sa loob. Ano yun? Ito po yung mga, like yung sa procurement process po sa Philippine Forest Corporation, hindi po nagdadaan ng bidding. Ito po yung mga irregularity sa loob na hindi ko po, I just cannot keep it. Hindi ko po maitatago ito. And, by the way, June is my friend. And? And, And? Anong naalala mo na yun? ayoko pong nagugulo po ako kasi hanggang ngayon, nasa situation po ako na, should I be telling the truth? Or should I be keeping this from public scrutiny? Okay. Kasi ang fear ko po, if I tell this, I have friends from the other side, sa movement, sa grassroots, na sumusuporta sa kanya. These are my friends. And June is my friend. Trusted po niya ako. Pero nung ko pa sinasabi sa kanya, Sir June, alam pala natin na mangyayari ito, magkakaroon. Perhaps alam niya na magkakaroon exposure. Dapat nag-ingat na siya. Ilang beses po namin sinasabihan si Mr. June Lozada na we have to be careful with our procurement procedure. Kailangan in line siya with GPPB, yung proseso natin. Kailangan malinaw. Wala po. Lahat po ng mga procurement hindi nalagdaan ng bidding. Yung distribution po ng lupa, ang worry ko po, ako po yung nakaharap sa upland. I've been dealing with the rural folks. At ano po yung explain ko sa kanila, kung arbitrarily mag-a-assign po tayo ng lupa. Ako po yung taong nasa field, and I cannot explain it to the people. Halimbawa sa Antipolo, ilan ho ba talaga yung farmer doon na taga-Antipolo? Ilan ho ba talaga doon yung in-engage na namin na nakatira po doon? Ito po it's pressure po sa akin ito Pinag-isipan ko bago po ako pumunta dito po sa inyo, kinonsulta ko po marami mga friends ko po, kinonsulta ko po yung mga sisters nung high school po ako na nag-adopt sa akin for 3 years. Isa lang po sinabi nila,
just tell the truth, Erwin. Yun lang naman eh. Just tell the truth. Ano yung tanungin sa'yo, ano yung kailangan masabi mo na katotohanan, sabihin mo. Hindi, at sabi ko naman sa mga sister, tinanong nila, Erwin, baka may nangyayaring deal sa iyo o ang sinasabi mo, pilit siyang pwersa. Sabi ko, sister, hindi. Ito po yung mga issue na hindi ko alam since I've started sa PFC, ano ba talagang gagawin ko? Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga impormasyon na ito. Will I keep it? June called me twice. Hanggang ngayon, tip ko po yun. June called me twice. In a way, biniblame niya ako na nung lumabas kay Senator Miriam, tinanong niya ako, paano lumabas yung kay Miriam? Ikaw ba pinagmulanan? Hindi po. Hindi ko po alam kung paano. Sinabi ko sa kanya over the phone, I told him, sir, hindi ko po alam. But sir, what I'm doing right now, I'm consolidating all documents para walang lalabas na information na walang official request. Nagkataon po yung NBI, meron pong official correspondence yung NBI requesting for the documents. Tinax po sa akin ni Marlon Tauli, ni-receive ko naman, tinawagan ko yung office ni Attorney Contado to make sure na totoo ba, talaga to, authentic ba talaga ito? Yung sulat ng NBI. Yung sulat na yun. Official ba At ito? that time, you were OIC. OIC po ako. Okay, go ahead. So tinawagan ko po, kinausap ko si Attorney Contado, official naman po. And I have to give the documents, nandun po. Kinonfirma mo yung NBI's letter. Opo. Na-confirm mo, binigay ng ORES yung dokumento. Opo, actually nung the following day, I remember 4 lang pong dokumento na ibigay ko. Ni-raid nga ba ng NBI yung Philippine Forest? Hindi po, wala pong raid na naganap. Sinabi ko rin po doon, in fact sinabi ko rin po doon sa, GMA 7, in-interview po ako. Ilang NBI nagpunta sa inyo? Isa lang po, si Marlon Tauli. Okay. Ayun po, binigay kong documents, I've asked my staff yung staff ko po, na bunutin yung mga dokumento. Anong documents yun? Birth records, ano ba yun? Hindi po. Ano yun? Yung articles of incorporation papers, tapos meron pang ilang mga sa Bower Goats, doon sa listahan po ng mga lupa na Incorporation papers ng Philippine Forest Corporation. Okay. Pati rin po yung mga supply, mga letters, requests, yung mga supply. Ilang dokumento yung kinuha ng NBI? Remember, Na binigay mo? 4 lang po, pero 21 po yung total na documents, total number of documents po na ni-request po sa akin ng NBI. 4 na titles. 4, pero lahat 21 po. 21 pages. items. 21 items items. po. Alright. Okay. Pwede ko bang tanungin kita doon sa sinalaysay mo? Tapos na ba yung sinalaysay mo? Sige. Pwede yun? Kung meron ka pang gusto sinalaysay, go ahead. Hindi kita interrupin. Okay lang. Okay ka lang? Alright. Ano yung sinasabi mo kanina na transaction? Tungkol saan yun? Alin po Na kinikimkim mo na hindi mo makimkim lang ngayon na parang nakakakita ka ba ng anomalya dun sa transaction na yan? ito po yung lupang hinirang program. But anong nakikita mo doon na parang hindi mo matanggap? Yung pong arbitrarily pong nag-a-assign ng lupa. Halimbawa, kasi po meron po kaming terms of reference. Ano bang lupang hinirang na yan? Ano ba yun? Po, ang lupang hinirang po, bahagi po ito nung agro-reforestation effort ng DNR. Ito po yung mga public lands na ginagawa natin produktibo sa pamamagitan ng pagpapalis sa mga interesadong individual. Okay. Anong nakita mong questionable doon? Yung transaction na yan? Meron po kaming bids, rules, and regulations po na ginawa. In fact, yung po mga previous namin consultant, isinaayos po namin ito. Nakalahad po dito ano yung proseso natin at ano yung magkano yung babayaran. Nandito na po lahat yun. Ngayon, sa sinasabi mo, nakita mong hindi mo matanggap na violate yung mga procedures niyo. Opo. Meron bang nalugi sa pera ng gobyerno doon?